Good morning po sa inyong lahat. Ito po, kasalukuyan pong naikabit ko na yung alternator belt nito. TD27 Nissan Urban. Ayan. Isa po tayo sa medyo pinakamahirap na pagtanggal ng belt. Kasi sa tatlong belt nito, yung alternator belt ang pinaka nasa loob. Kaya nga po, pag umingay na po yung belt nyo, kailangan nyo na pong palitan para sigurado. Kasi siya po yung nasa loob. Kaya medyo maselan po yan. Kailangan po, hanggat maaari, maayos yung belt nyo dyan. Ngayon, sa pagtanggal po ng alternator belt, kailangan po muna nating tanggalin ang pan para hindi po tayo mahirapan. Yan. Ikakalasin nyo po yung pan sa kanyang clutch pan. Ito po. Yan. Yung clutch pan. Tinanggal ko po yan. 4 na bolts lang po yan. At gumamit po kayo ng socket. Mas maganda po yung ganito. Yung may lock. Gis po yan. Gis. Kasi po may tendency pong pag nagtatanggal kayo biglang malaglag itong socket sa loob, lalo lang po yung may hirapan na magtatagal. Ngayon kung ganito po yung gagamitin nyo, medyo mas mapapadali kayo. Saka yan po, may lock siya. Pag nalock na ho yan, hindi na ho yan matatanggal. Kasi kailangan nyo pong kapain yung 4 na bolts dyan, yan, para matanggal. Kasi masyado pong masikip kung kayo doon nyo isusuot yung kamay nyo sa pagitan ng pan para matanggal nyo yung 4 na bolts isa-isa. Okay po. Kaya kailangan po yung ganitong socket gamitin nyo, yung may lock na hindi natatanggal, para sigurado po kayong hindi na kayo maabala at baka malaglagan pa rin kayo ng bolt. Medyo yun nga po, kaya nga po nasabi nating mahirap, kasi pag nalaglagan po kayo dyan, mangangapa kayo doon sa ilalim, lalo kayo magtatagal. Okay po. Ngayon sa alternator belt, ang gamit natin dito ay 3450 bundle po ito. Ayan po yung nakakabit, ayan po yung luma. Ayan po. Ngayon sa power steering po, ang gamit naman pong belt ay 3440. Ayan, bundle na po yan, kasi napalitan na po natin to. Bale yan po yung kanyang number, size 3440 para sa power steering, 3450 para sa alternator belt, at sa aircon po 3360 para sa aircon. Ayan. Sa aircon belt 3360 bando po. Ayan. Okay po. Sa pagtanggal po ng ating alternator belt, ito, tanggalin nyo po lang po yung adjustment bracket nya rito. Ito po ay size 14. Lawangan nyo po. At ito rin po sa ilalim ng alternator na nakakabit sa kanyang base, 14 lang po din yan. Luwangan nyo po. At meron din po sa kabila, sa ilalim, 14 din po yun. 14. Makikita nyo po yan dyan. Yun po. Yan. 14 din po yan. Okay po. Tapos kung maluwangan nyo na po, pwede nyo na pong ugain yung alternator belt. Ating alternator. Yan. Mauuga po yan. Luluwang mo. Tulak nyo lang po papunta doon para lumuwang yung belt. Okay po. At ngayon po, sa pagluwang naman po ng aircon belt, kailangan po nating luwangan yung kanyang adjuster, itong kanyang tensioner. Ito po yan. Yan. May nut po dito yan, dito, pagitan ng pulley. Yan po ay gagamitan nyo ng 22 na socket. Yan, 22 na socket. Yan. Kailangan din po kung hanggat maaari, yung socket nyo po kung wala naman po, pero hanggat maaari, ganito po ang socket na gamitin nyo, yung may lock, para hindi po kayo mahirapan, kasi manipis lang po yung bolt nyan. Baka dumulas kung
Ganun po yung gagamitin yung socket, yung may lock, medyo may kapit po ng husto. Yan. Pagkatapos yung luwangan ho dito, ito naman yung kanyang adjuster. Yan. Luwangan nyo po yan. Mararamdaman nyo yan pag inikot nyo yan ng clockwise. Yan. Or counterclockwise. Luluwang po yan. Bababa po itong tensioner hanggang sa lumuwang. Yan. Ngayon po, sa atin naman pong alternator, power steering belt, ang pagluwang naman po, ito pong adjuster nya, ayan, luwangan nyo rin po yan, 14. At may 12 dito sa ilalim. Dalawa po yan, luluwangan nyo lang po yan, 12, saka dito po sa ilalim. Kung makikita nyo po yan, dalawa po yan, yan. Dalawa po yan, may 12 dyan. Luwangan nyo lang po. At pag naluwangan nyo po, pwede na po niyang itulak yan papasok para lumuwang yung belt. Yun lang po. Ngayon, pag maluwang na po, yan, isa-isahin nyo pong tanggalin yung aircon. Yung aircon, isa-isa, mauuna yung aircon nito eh. Yan, tanggalin nyo po. Maluluwang na po yan. Ngayon, ipapasok nyo po siya dito sa pagitan ng pan at ng clutch. Yan. May isusuot nyo na po yan dyan. Isa-isa nyo na pong bunutin. Yan. Pati yung power steering, ganoon din po. Pag natanggal, suot nyo rin po dito. Tatanggal nyo na po yan. Ngayon, ganoon din po ang pagbalik. Siyempre po, unahin natin yung ating alternator belt. Isuot po din doon. Pasok. At siguraduhin po natin nakasentro. May kanya-kanya pong groove yan para sa belt. May kanya-kanyang dadaanan yan. Yan. Siguraduhin po natin sentro. Nakapasok lahat yan sa groove. Doon sa engine pulley na yan. Saka doon sa pan, clutch pan, at sa pulley ng alternator. Yan. Bago po natin higpitan. Yun nga po, pagka naipasok nyo na, higpitan natin. Itulak lang po natin alternator dito. Kung maaari, gumamit po tayo ng ganito, tubo, kahit anong tubo, para lang po siya maisalya. Yan po ang papaskip para ma-tension natin siya ng maigi, yung tama lang po. Tapos, saka po natin higpitan ng kanyang mga bolts dito, yung kanyang adjuster. Ayan, dito. Isa-isa ngayon po natin higpitan. Kailangan maisalya. Ngayon, ang pagbaon lang po, sana po, pag ang tension naman po niyan, siguro po mga 1/4 po na pag pinires nyo yung pagitan ng belt, nababaon siya ng mga 1/4 tension nya. Okay na po yun, mga 1/4 na ganyan tension. Pwede na po yan, hindi na po siya luluwang, tamang-tama lang po. Huwag naman po yung sobrang higpit na hindi nyo na mapindot yung pagitan ng belt. Yan, ganun lang po ang pag-tension. Ganun din, isa-isahin po natin. Ganun din po sa aircon. May adjuster na po yung aircon dyan. Pag naikabit natin, yan, ilak natin itong tensioner nya ng bahagya para lang kumapit yung belt. Siguraduhin natin yung mga belt natin ay nandun sa groove, nakapantay dyan, naka-align. Tapos tensioner sa aircon, ito po, clockwise na po para sumikit siya. Para sumikit, yun, ito po yun, mas madali po ito. Yan, hindi nyo na kailangan salyahin pa yung tensioner kasi may adjuster na siya. Yan, prepared po, pag pinindot nyo siyang ganyan yung belt, yung tension niya, mga 1/4 lang po. 1/4 inch lang po yung tension niya pag tinulak nyo siyang ganyan. Halimbawa, yan, ganito po. Yan. Halimbawa, ito po yung tension, yung belt. Mga 1/4 lang pong galaw. Okay na yun. 1/4. Sa pag ano nyo, tension nyo. Okay na po yun. Pwede na po yun. Sunod na po natin yung steering. Ganun din po sa power steering. Pwede, yun, power steering, isasalya din po natin siya kasi wala po siyang adjustment. Kailangan nating isalya siya palabas para sumikip yung belt. Saka natin ihigpitan na itong mga tensioner niya. Yan. Okay po. Yun lang po.
Maraming salamat sa inyo lahat. Okay po. Ayan, naikabit na natin yung tatlong belt. Yung yung alternator belt niya. Ayun po. 3450. Yung steering belt 3340. At yung 3360 yung aircon belt niya. Ayan po. Naikabit na rin po yung pan sa may clutch nya. Okay, try natin i-start kung okay. Pag start po medyo wag muna nating i-diretso yan ng pag start. Kadyutin lang muna natin para malaman natin kung may kakalas, para sigurado kung may kakalas o wala. Kaya kung wala namang kakalas, goods na tayo. Okay, kadyutin lang muna natin. Start. Yun. Okay, wala namang kumalas. Okay, focus na tayo. Tingin ko okay naman lahat, clear na. Voltmeter kasi ito nga yung umingay kahapon yung ginawa natin. Yan, kasi bumabagsak siya, maingay pag tumatakbo ko ng rekta. Pag nagcambio na ako, umiingay siya, tapos nag-11 lang siya, 11 volts lang. Kaya problema na yung kanyang belt. Kasi yung aircon hindi naman pag sinisindihan naka-full naman yung aircon, hindi naman siya umiingay. Kaya suspected ko belt kaya kahapon. Yan no, nag-13 na siya. Yun, nag-14 na siya. 14 volts na kahapon. Ano lang yan, bumabagsak lang siya ng 11, 12 hanggang gandun lang. Tapos pag nag-cambio ko, nagsip ako ng gear, umiingay, saka ako bibitawan. Kaya sabi ko, suspected ko alternator belt. Okay, hanggang goods na tayo dyan. Ang aircon naman, ayan, sindihan ko yung aircon. Hindi naman siya umiingay. Nagda-13 siya kahapon. Ano lang yan, bumabagsak siya ng 11, 12. Kaya goods na siya.